Sa isang coffee shop napadpad ang dalawa. Hindi man ito kalayuan sa restaurant, pero sapat na ang distansya upang makapag-usap silang dalawa ng masinsinan. "What do you want to drink?" Tanong ng binata kay Lori pagkaupo nila. "Wala. 2 cappuccino please," ngiti nito sa waiter. Pinanood lang ni Lori ang lalaki. Nakakamangha talaga na wala man lang itong ipinapakita ni isang pagkabahala. Naguguluhan talaga siya sa mga pangyayari noon, ngunit isa lang ang sigurado niya, hindi ito ang ama ng anak niya, pero may koneksyon ang mga ito sa isa't isa. Nang umalis na ang waiter, ay hinarap siya ng lalaki at nagpakilala. "My name is Kaiser. I'm Lori. I already know you years ago." Pagpuputol nito sa sinasabi niya. Itinikom ni Lori ang kanyang bibig, at seryoso itong tinitigan. "May alam ka ba sa nangyari sa akin noon? Sa pagkakakidnap at pagkakaano ko?" Tanong niya sa mababang boses. Matagal na iyon at nalimot na niya. Pero ngayon na nakita niya ulit ito, ay hindi niya mapigilan ang sarili na maalala ulit ang mga pangyayari noon, kung gaano siya katakot ng gabing iyon. Kung hindi lang niya nalabanan ang trauma noon, ay baka nagkaroon na siya ng pagkamuhi sa mga lalaki. Nagbara ang kanyang lalamunan. "Hindi ko agad nalaman. Pero noong nalaman ko ay huli na ang lahat. I'm sorry that I couldn't save you that night. At para mas malinawan ka, ikukwento ko sa iyo ang lahat ng mga pangyayari simula umpisa," ani Kaiser na nakatitig sa kanya. Pinalis ni Lori ang umalpas na luha sa kanyang mga mata at tumungo. Gusto niyang maliwanagan at alamin ang lahat-lahat. 7 years ago. Uuwi ka ng Pilipinas. Bakit hindi mo na lang kami hintayin, para sabay-sabay tayo? Tanong ni Kaiser sa pinsan. "Tapos na ang trabaho ko dito Kai. Magsasayang lang ako ng oras kung magtatagal pa ako dito." "Paano si Shannon?" Tiningnan ni Gael ang natutulog na dalaga sa sofa. "Sasabay siya sa inyo. Napag-usapan na namin ito kahapon." Sumuko na si Kaiser sa pakikipag-usap sa pinsan. Wala rin namang silbi, dahil hindi na magbabago ang isip nito, kapag tapos ng magdesisyon. "Ano ang oras ng flight mo kung ganun? Ihahatid ba kita sa airport? 8:00 ng gabi ang alis ko. And don't mind driving me. Si Ren na ang bahala doon. 2 buwan dapat ang pananatili nila dito sa Seattle. Silang 4 ang naka-assign dito, habang ang iba naman ay sa Sicily. Pero dahil tapos na niya ang trabaho na ibinigay sa kanya ni Rowan, ay kailangan na niyang bumalik ng Pilipinas. Kamusta na ang lagay ni Gramps? Humihikbi ang ina niya nang madatnan niya ito sa hospital. Nasa coma state pa rin siya, at hindi rin masabi ng mga doktor kung magigising pa ba siya o hindi na. Nagtiimbagang ang binata. Nasa ibang bansa siya nang malaman ang balita ng assassination ng kanyang lolo. Gustuhin man niyang umuwi ng mga sandaling iyon, pero sobrang importante ang transaksyon na ipinahawak sa kanya ni Rowan, at hindi niya ito pwedeng iwan. Wala pa ring lead ang pulisya sa pamamaril na nangyari. Ang masaklap pa doon, ay nangyari ang insidente sa loob mismo ng opisina ng kanyang lolo. Magaling na sniper lang ang may gawa noon. Hindi naman niya pwedeng gamitin ang intel nila ngayon, dahil napuruhan ang grupo nila sa kanilang nagdaan na operasyon. "Saan ka pupunta Gael? Magpapahangin lang ako saglit ma." He felt suffocated. Sunod-sunod na lang ang problema na dumarating. Giovanni took road trip alone, hanggang sa napadpad ang sasakyan niya sa isang university. Wala sana siyang balak na tumigil doon, pero iyon nga ang nangyari nang may makita siyang isang dalaga. Agad niyang itinabi ang sasakyan, upang pagmasdan ito ng mabuti mula sa malayo. May nobya na siya. Alam niyang mali ang kanyang ginagawa, pero hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na humanga dito. May kakaiba sa ganda nito, nang hahatak ng atensyon at nang aakit. Biglang nagring ang cellphone ni Gael. Sinagot niya ito nang hindi man lang tinitingnan kung sino ang caller. "Love, nasaan ka ngayon?" Sabi ni tita ay lumabas ka raw. Napakurap si Gael nang mapagtantong si Shannon ang nasa kabilang linya. Tumikim siya at muling inandar ang makina ng kanyang sasakyan. Nagpahangin lang ako saglit. Ganun ba? Kamusta na si Lolo Fidel? Sunod nitong tanong. Umalis na nga si Gael sa paaralan, pero ang isip naman niya ay naiwan doon. Napapamura pa siya dahil kahit nakausap niya ang kanyang nobya, ay ibang babae ang tumatakbo sa isip niya. Mahal niya si Shannon, iyon ang totoo.
pero normal naman siguro na humanga siya sa ibang babae, hindi ba? Hanggang sa namalayan ni Gael na halos araw-araw na siyang nagpupunta malapit sa paaralan. Upang makita muli ang dalaga. Wala naman siyang masamang intensyon. Gusto lang niya na makita ito. Bumibili pa siya ng bulaklak upang ibigay dito. Wala namang mali siya. Gusto lang niya itong bigyan. Muntik pa siyang mahuli ng dalaga. Ano kaya ang pangalan nito? Imbes na asikasuhin ang mga business nila, ay ito ang ginagawa niya. Nababaliw ka na ba? Singhal sa kanya ni Kaiser, nang malaman ang kabaliwan na ginagawa niya. Paano kapag nalaman ito ni Shannon? May girlfriend ka. Nag-iisip ka ba ng tama? Bulyo pa nito. Wala naman akong masamang intensyon. Meron man o wala ay hindi pa rin tama ang ginagawa mo. Stop this madness, Gael. Para kang baliw na stalker. Sumimangot ang huli sa katiningnan ng hawak na maliit na kahon. Fine. Let me just give this to her one last time. Sinaman siya ng tingin ni Kaiser, pero nagpatuloy lang siya sa pagsasalita. Can I ask you a favor? At anong favor iyan? Sikmat nito. Ngumisi si Gael saka sinabi ang plano. At idadamay mo pa talaga ako sa mga kaibangan mo. Ayoko nga. Nagtaas siya ng kilay. Ayaw mo talaga. Baka gusto mong sabihin ko kay Ren na. Fine. Hate you, Gael. Masasaktan talaga kita kapag sinabi mo ang bagay na iyon sa kanya, tiimbagang nasang-ayon ni Kaiser. Malakas siyang humagalpak ng tawa, nang maalala ang katarantaduhan na ginawa nito kay Ren isang taon na ang nakakaraan. So, bibili ka ba ng tricycle o magre-renta na lang? Pag-iiba nito ng usapan. Just a rent. Ilang oras mo lang naman yung gagamitin eh. Inihilamos ni Kaiser ang kanyang mga palad sa mukha. Hindi ako makapaniwala na gagawin mo talaga akong tricycle driver. Sa gwapo kong ito, baka mawalan ng pasahero ang iba niyan. Umirap si Gael nang umiral na naman ang kaangina ng kanyang pinsan. Whatever, bahala ka kung ano ang gusto mong gawin, basta gawin mo ang pinapatrabaho ko sa iyo. He wants to know everything about her. Kailangan nga lang niyang mag-ingat dahil baka mahuli siya, kaya ang pinsan niya ang gagamitin upang kumalap ng impormasyon. Tumawag kanina si Ross. Nag-aayaya na gumimik, imporma ni Gail kay Kaiser, habang nasa gym ang mga ito. I'll pass for now. Alam mo naman na hindi pwede sa akin ang uminom ng madaming alak. Tumawa siya sa sinabi nito. Hindi lang naman alak ang meron sa club ah. Sinaman siya ng tingin ng pinsan. Pwede ba? Huwag mo akong itulad sa inyo na mga babero. Hindi naman ako babero ah. Hindi nga ba? Sandali nga. Tinigilan mo na ba sa kasusunod si Miss Chua? Naninengkit ang mga mata na tanong ni Kaiser. Hindi agad nakasagot si Gael, lalo na nang muling naalala ang nakitang reaksyon ng dalaga sa regalo na gusto niyang ibigay dito. Wala naman siyang masamang intensyon, pero mukhang natakot niya ito. Hindi naman ganun kamahal ang kwintas na iyon. Gael, my brother. Inakbayan siya ni Rosie at dinala sa VIP table nila ng barkada. May tama na ang mga ito, at si Paxton lang ang tangi pa na matino. Kababalik lang ng mga ito galing sa Sicily nitong umaga. Nasaan si Kaiser? Bakit hindi mo siya kasama? Tanong nito nang makitang mag-isa lang siyang pumunta. Pabagsak siyang umupo sa tabi ni Tyron, na may kondong na babae. Wala raw siya sa mood, tangi niyang sagot, saka tumingin sa linya ng mga alak sa harap niya. What's this? We're having a game. Pakana ni Rosie, sagot ni Paxton. What game? Dunno. Surprise na lang daw sa mabibiktima, kibat balikat nito. Umiling siya sa katiningnan ng laman ng bawat baso. Pare-pareho naman ang klase ng alak, pero iisa lang daw ang may halong magic. Sa kanilang lahat ay itong si Rosie talaga ang malakas, at kakaiba ang klase ng kasiyahan. Hindi ito natutuwa sa mga simple na bagay lang. Iba ang trip nito sa buhay, yung pang out of the world, kaya minsan ay napapasubo ito. 2 beses na nga itong nakulong dahil sa mga kalokohan. Okay folks, let's start the game. Anunsyo nito. Sige na, pumili na kayo ng itatagay nyo. Huwag na kayong mahiya, wika pa ni Rosie na nakangisi na parang aso. Unang kumuha si Ren na nakangiwi. Tiningnan pa nito ang hawak na baso. Please lang Ross, baka pampitae naman itong nilagay mo. Hamalakhak na parang baliw si Rosie. Na,
Inumin nyo na kasi nang malaman nyo. Yung 50,000 namin si Paxton. Oo nga, dali. 50,000 ang kapalit nito. Lingon niya kay Tyron. Yup, pretty big right. This skimong piece off. Walang may gusto na sumali sa mga kabaliwan nito sa buhay, pero alam ni Rosie kung paano sila suhulan. Mukhang pera kasi silang lahat, kaya pumapayag agad sila sa mabuting halaga. Isa lang naman sa kanila ang mabibiktima, at malas lang nito. Nagkibit balikat si Gael, at kinuha na ang basong kanina pa napili. Masasabi niyang swerte siya sa mga ganitong laro ni Ross, kaya malakas ang tiwala niyang hindi siya ang mabibiktima ngayong gabi. Oy, akin iyan. Agawi ni Ren sa baso ni, pero mabilis niya iyong nailayo dito. Tumahimik ka. Kanina ko pa ito napili, sagot niya at inisang lagok ang laman ng baso, bago pa ito maaga ng kaibigan. No, walang hiya naman Gail Maktol nito. Nginisihan niya ito at pilit na ipinapainom ang natirang baso ng alak dito, dali at inumin mo na. Baka bawiin ni Rosie Boy ang 50k natin. Pinagtulungan pa nilang magkakaibigan si Ren, habang si Ross naman ay tuwang-tuwa at pumapalakpak pa. Isip bata talaga kahit kailan. Kailan ba ito magtitino? Nasaan nga pala si Shan? Bakit hindi mo siya isinama dito? Si Paxton habang nagyoyosi. Umuwi siya saglit sa kanila. Naglalambing daw kasi si Tatay Nestor. Ganun ba? Bumuga ito ng usok bago bumaling sa kanya. Tuloy pa ba ang plano mong pang-aaya sa kanya sa kasal? Of course, mabilis niyang sagot. Humahanap lang ako ng magandang tiyempo. Parang mababaliw ang pakiramdam ni Gail, nang bigla na lang nagumuhit sa kanyang isipan ang nakangiting mukha ni Lori Chua. What the? I see. Tinapik ni Paxton ang kanyang balikat. Good for you. Shannon is the best person for you. Tumingin si Gail sa dance floor. Cheating is not in his vocabulary. He was raised well by her grandma and mother, telling him not to hurt a woman, nor play with their hearts. Naging tapat siya sa lahat ng mga naging karelasyon niya, dahil higit sa lahat ay wala naman siyang rason upang magluko. Sigurado na siya kay Shannon, dahil kung hindi ay hindi niya ito aayain ng kasal. Pero bakit hindi mawaglit-waglit sa isipan niya ang dalagang aksidente lang niyang nakita? Does this count as cheating too? Aray, ang sakit ng tiyan ko. Nabaling ang lahat ng tingin nila kay Ren, na mahigpit na nakahawak sa sikmura nito. Inamuros. Ang sabi mo ay hindi pampatae ang inilagay mo. Hindi naman talaga, sagot naman ng huli na nagtaas pa ng kamay. Mabilis silang nagtakip ng ilong, nang bigla na lang itong umutot ng walang pasabi. Ang dugyot nito, bakit dito ka pa umutot? Shoo! Pinagtulakan nila si Ren sa CR habang nagtatawanan. Naguguluhan naman na tiningnan ni Rosie ang kaibigan, na pumunta ng CR. I swear. Hindi yun ang gamot na inilagay. Rosie Carson, may naghahanap sa iyong chicks sa labas. Anang isang bouncer. Chicks, sino? Yuri raw ang pangalan. Yuri, kapatid ko iyan. Anong chicks ang pinagsasabi mo? Bumaling si Rosie sa kanila. Sandali lang ha. Palm nito at nagmamadaling lumabas. Umiling sila. Masyado itong overprotective sa kapatid, na hindi pinapayagan na pumasok sa mga ganitong lugar. Unti-unting nakaramdam si Gail ng pagkauhaw, kaya lumaklak siya ng isang baso ng tubig. Kunot-noo niyang tiningnan ang kanyang palad, nang makaramdam siya ng panginginig doon. Gail, kalabit sa kanya ni Tyron. Sobrang high quality ang mga girls dito. Kumuha ka rin ng isa. Subukan mo lang. Hindi naman malalaman ni Shan, mahina nitong bulong sa kanyang tenga. Nabaling ang tingin ni Gail sa babae na nakakandong kay Tyron. Hindi niya maipaliwanag kung bakit bigla na lang nag-init ang pakiramdam niya, pagkakita sa mga nakalantad na hita ng babae. Nag-iwas siya ng tingin, at muling uminom ng tubig. Muntik pa niyang mabitawan ng baso, dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Napatayo na siya nang makaramdam siya ng pagkahilo. Okay ka lang, pre. Hindi yun pinansin ni Gail, at nagmamadaling nagtungo sa CR. Sobrang init ng pakiramdam niya, na kapag hindi niya ito mailabas ay mababaliw siya. That Rosie and his sick games. Mukhang siya ang nabiktima ngayon. Hi handsome, are you free tonight? Don't touch me.
Singhal niya sa babaeng tangkang hahawak sa kanya. Napadaing si Gale nang makita niya ang sarili sa comfort room. It was so painful, at isa lang ang naiisip niyang gawin sa mga panahon na iyon. Wala na sa tamang katinoan at pag-iisip ang binata, nang lumabas ito sa club. Ang tangi lang na nasa isip nito, ay makita muli ang dalaga na lihim niyang hinahangaan. Nasaan si Gale? Tanong ni Kaiser nang hindi niya makita ang pinsan sa mesa ng mga ito. Akala ko ba ay hindi ka darating? Si Tyron. Boring doon sa bahay eh. Bakit dadalawa lang kayo dito? Si Ren ay kanina pa sa CR. Si Rosie naman ay kausap ang kanyang kapatid. And Gale? I think he already left. He's acting weird though, sagot ni Paxton. Umalis na si Gale. Bumalik na si Ross na busanggat ang mukha. Bago pa ito maghimutok sa inis sa kapatid ay nagsalita si Tyron. Kawawa si Ren doon sa CR. I think umiiyak na rin siya sa sakit ng tiyan. It's your fault kaya lumabas ka at bilhan mo na siya ng gamot, paninisin ito kay Rosie. I already told you na hindi yun pampatae. Giit naman nito. Bakit siya nagtatae kung ganun? Aba malay ko, baka may nakain siyang sirang pagkain. Ano bang meron? Tanong ni Kaiser kay Paxton. It's just Rosie and his games. Huwag ka nang magkaila pa. Wika pa ni Tyron. Ang hirap kaya ng pinagdadaanan ni Ren ngayon. Sa tingin mo ba ay madali lang ang magtae? Wala nga akong kasalanan. Hindi naman pampatae ang inilagay ko. Ano ang inilagay mo kung ganun? Si Paxton. Nag-iwas ng tingin si Rosie, at sa mahinang boses ay nagsalita. Gamot. Ano? Gamot. What kind of gamot? Sumipol ito pero halatang ninenerbiyos. Methamphetamine cocaine. Kanya-kanyang mura ang ginawa ng lahat, dahil sa isinagot ni Rosie. This is not the worst that he did but it's still dangerous. Malalim na napaisip si Kaiser. Nagtatae si Ren. Okay itong dalawa pero si Gale. He's acting weird though. Muling umalangaw-ngaw sa isip niya ang sinabi na iyon ni Paxton kanina. Nagmamadali siyang lumabas ng club, at hinanap sa lahat ng parte ng parking lot ang sasakyan ni Gale, pero hindi niya ito makita. Si Sir Gale po, kanina pa umalis. Sir, lasing na lasing nga base na rin sa lakad niya, anang bouncer na napagtanungan niya. Mariin na ikinuyom ni Kaiser ang mga kamay at tinungo ang sariling sasakyan. Sana nga ay mali ang hinala niya.